Salamat po sa kabutihan mo at sa tagumpay na. Yes, Lord! Hallelujah! Tunay, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Karapat dapat kang itaas ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Nang bawat labi at bawat dila ay magsasabi na ikaw ang Diyos na siyang gumabay sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, ito po ang oras ng aming prayer meeting, O Diyos. Ang bawat pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw ang siyang nakita ng bawat puso. Hallelujah. Maraming salamat minsan pa sa kalakasan, sa buhay, na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa gabing ito, na taglay namin, Panginoon, ang kalakasan. Higit sa lahat sa mga pagsubok na dumating sa aming buhay, Panginoon, na hindi mo pinabayaan ang bawat isa sa amin upang mahayag, Panginoon, ang iyong mga salita sa bawat isa sa amin. Na sinabi mo, Panginoon, kami ang ilaw sa sanglibutan na ito, Diyos. Dalangin namin, O Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa sa aming pananambahan, na bago man lang banggitin namin ang aming mga pangailangan sa gabi ito, Panginoon, nakita mo po ang bawat pangailangan ng bawat isa sa amin. Patawarin mo kami minsan pa, Lord, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ang pag-ibig, Panginoon, ay manatili sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa gawain mo po, Lord, ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa gabing ito, Diyos, sa aming pagpupuri, O Diyos, hallelujah. Gamitin mo po ang bawat labi, ang aming mga kamay, upang ang aming pananambahan, ang aming pagpupuri, Panginoon, ay makaabot sa iyong luklukan ng awa, Panginoon, hallelujah. Higit sa lahat, Panginoon, ang iyong gagamitin sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Ibuka mo, Lord, ang kanyang labi at ikaw siyang mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Sapagkat itong dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ito'y samot dalangin. Amen. 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 Hallelujah. Sino po ba ang masaya sa gabing ito? Amen. So kung tayo ay masaya, patunayan natin sa ating Panginoon sa gabing ito na tayo ay masaya sa pamamagitan ng mga awitin. Amen? Let's talk about Jesus. Hallelujah! The Lord of Lords who reigns throughout eternity, the great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus forever.
Praise God. Salamat Panginoon sa mga papuring awit. Hallelujah. Patuloy natin damahin ang presensya ng Panginoon habang inaawit natin isang awit. Sama-sama po tayong umawit sa Panginoon at damahin natin ang mga awitin natin sa gabi ito. Hallelujah, Lord Jesus. Kay buti ng ating Panginoon. Yes, God. Panahon ating pagkukulang, biyaya
dakilan mo, Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Amen. At malaya na po ang bautisan na tayo ay makakaupo. At tunay na napakaganda ng mga awitin para sa Panginoon. Amen. At sa kabila ng inaatake ako ng kaaway, ng ubo, pero hindi tuhad lang upang hindi tayo magsama-sama at magpuri sa ating Panginoon. Amen. So sa gabing ito ay kumusta ang bawat isa? Amen. Tayo po ba ay nagtagumpay laban sa kaaway? Amen. Ako'y naniniwala na tayo ay nagtagumpay dahil nandiyan kayo nakaupo. Amen. Sapagkat ito po ang mahalaga, ang oras sa pananalangin, sapagkat, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng tuhod, ang lahat ng dila ay magsasabi na siya ang Diyos. Amen. At bilang katunayan, sinabi ng Biblia na huwag ninyong kalilimutan ang pagkakatipon. Amen. At nakikita natin sa mundong ito ay medyo abnormal na. Amen. Subalit, kumapit lang tayo sa salita ng Panginoon, sa kanyang mga pangako. Amen. Sa gabing ito ay hindi po ko ganong nais ko pong tumawag ng magbibigay ng special song o patotoo at ating binibigyan ng pagkakataon sa gabing ito. Malaya na po kayong tumayo. Sino man po. Una sa lahat, nagbibigay ako ng magandang gabi sa ating mahal na Panginoon dahil alam po natin na nandito siya, kasama natin siya. Kaya Lord, maraming salamat po sa iyo sa lahat-lahat, sa pag-iingat mo sa buong pamilya. Isa po kami doon, Lord God, na nagpupuri po pasalamat dahil totoo pong napakabuti po niyo sa aming lahat. Maraming salamat po sa iyo, maging sa mga gawain na nagaganap, tulad kagabi na sa Antipolo po kami. Nung Martes, sa Buenac po kami. At po para sa akin, masayang-masaya po ako na patuloy na nakakadalo sa mga gawain kasi po yan po ang nagbibigay sa akin ng kalakasan at kailangan po na masaya tayo na naglilingkod sa Kanya. Kaya sa akin, masayang-masaya po ako sa paglilingkod ko sa ating mahal na Panginoon kasi siya ang nagbibigay ng ating mga buhay, lalo tigit ng hininga na patuloy yung binibigay sa atin sa bawat sandali ng ating buhay. Maraming salamat. Napakabuti sa ating lahat. Sabi nga, kailangan na totoo po ang ating paglilingkod. Kailangan buong puso na ipaglingkod natin ating mga sarili sa ating Panginoon dahil yun po lamang ang tanging may gaganti natin sa lahat ng kabutihan niya. Kaya sa akin, lubos-lubos po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa pag-ibig at pagmamahal niya sa ating lahat. Pinupuri ko siya, pinapasalamatan sa gabing ito sa kanyang napakadakilang taas-taasang pangalang Kristo Jesus. I love you, Lord. Sino pa ang nais? Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ito naman ang ating pagsamba. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dito pala sa lugar na ito ay maraming kalagayan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na ilagay tayo dito. Ang lupang arenda ay dating magulo, ngayon maayos na sila. At medyo ang bahay ko kahit kayo nakatiwangwang, walang makakapasok. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Alam ko na ang Diyos ay tumawag sa atin, lalo na itong lugar natin ay napapasok na raw, aktibon, at saka yung ay nakuha. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil unang-una, talagang pumapasok ang kaaway sa lahat ng bagay. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos dahil unang-una nakikilala natin ang kaaway. Alam natin na pag pumapasok ang kaaway, ang susi niyan ay pagmamahal. Kaya sa sobrang kahirapan ng tao ngayon, grabe ang kahirapan, grabe ang
mga bagay na hindi nangyayari sa mundo natin, grabe ang nakikita natin na hindi maganda, napakabuti ng Diyos dahil nandyan siya, inaayos niya ang lahat ng bagay. Alam natin na ang kahirapan, kaya nakakagawa ang tao ng problema dahil sa kahirapan. Kaya papasalamat ako sa Diyos dahil naunawaan natin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Alam natin na kaya sila nagkakaroon ng ganun kalagay. Dati akong ganun eh. Kaya nung ako ay makakilala sa Panginoon, nabago ang buhay ko. Hindi na ngayon ako ay umalakad na sa liwanag ng salita. Kaya napapasalamat ako sa Diyos. Alam ko na ang born-again Christian ay makakatulong sa mga tao ng diliman. Unang-una, ang aking anak na nasa Davao ay talagang grabe ang kaaway. Nabundol na naman siya. Sabi ko, grabe ang kaaway sa buhay ko. Laking gastos. Pero napapasalamat ako na andyan din ang provide ng Diyos. Alam ko na ang Diyos na nagpo-provide ay siya rin ang naghipo sa puso nung nakabangga. Kaya sinasagot naman yung mga gastusin. Kaya napapasalamat ako sa Diyos dahil kung ang buhay ko, wala akong iba tutustos sa lahat ng bagay na ito. Pero ang Diyos, grabe ang biyaya niya. Kaya napakabuti ng Diyos sa lahat ng bagay. Kung anumang ang mga tao na nangangailangan ng Diyos, sira natin sila para maisaayos ang kanilang buhay at para tayo magamit ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya napakabuti ng Diyos. Alam natin, ang lupang arenda, dating napakagulo niyan. Hindi mga sundalo, hindi makapasok diyan. Pero ngayon, lahat ng Christian life ay nandiyan. Kaya binabalik ko ang papurit salamat sa Diyos na buhay. Amen. Radio. Amen. Sa magandang gabi sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At nais kong magpasalamat sa Panginoon at marami tayong dapat ipagpasalamat. Una ay actually na-aksidente po ako kahapon. Wasak yung bumper ko, pati yung fender. Laylay na yung bumper ko. Nasa crossing ako ng Samat sa Casio Boulevard. Nag-giveaway yung nasa kaliwa ko. So pumasok ako dun sa crossing pero mayroong bumulusok na lang na click. Honda Click at yun na, sinapul na ako sa unahan. So, ganoon pa man, salamat sa Panginoon dahil nung una talagang tensyon at yung enforcer ay laban sa akin. Pinagpipilitan ng enforcer na mali yung ginawa ko, samantalang nag-giveaway yung nasa kaliwa kong side, tumigil na siya. Siguro more or less mga isang di pa yung distansya namin at tumigil yung nasa kaliwa. So, para sa akin, nag-giveaway yun. Sa ako pumasok. Pero yung nasa likod niya, na overtake, yun ang sumapul dun sa sasakyan. At matagal kami dun sa crossing, hanggang sa nakarating kami sa mismong City Hall ng Mandaluyong, at dinala kami sa Division Office ng Traffic. Sa madalit sabi, ay salamat sa Panginoon dahil nung una ay talagang mainit din yung pinagpipilitan nung nakabangga sa akin na siya yung tama. At kalma lang ako. Sabi ko sa kanya, alam ko Brad, malaking abala to pareho sa akin. Wala rin akong insurance, wala akong habulin na. At nakita ko kasi estudyante siya, naka-uniform. Kaya sabi ko, hindi na rin siguro kita gigipitin dahil alam ko estudyante ka. So kung baka pwede pag-usapan natin. Ayaw niyang pumayag hanggang sa sinabi niya, mali ako. At dumating kami ron at sa huli, ang dami ko simpila, ang dami rin banggaan. At natutuwa ko sa Panginoon na nung huli, yung pulis na nagdidepensa sa akin. At sinasabi sa akin, alam mo Brad, mali yung sitwasyon mo, mali yung posisyon mo, tama yung sasakyan, nasa posisyon siya. At pinapagalitan yung estudyante at sabi niya, pasalamat ka, yung binangga mo, hindi ka hiningan para magbayad doon sa ginawa mong danyos. At ang sabi ko pa nga doon sa enforcer, actually willing akong tulungan din yung bata kasi wasak din yung yung head, yung kanyang ilaw at iba pa. Sabi ko, sir, pwede namin pag-usapan to. So sabi sa amin enforcer, gumawa na lang kayo ng written agreement na kayo ay hindi na natin to ikakaso. Dahil kung ikakaso natin to, pupunta kayo sa piskalya, gagawa kayo ng notary, etc. So sabi ko, okay po, magano lang kami. So natutuwa ako sa Panginoon mga kapatid na bagamat ganon, mas malaking damage ko,
hindi tayo impulsive na magalit, mainis, manggigil at lahat. Kalmang-kalma lang ako noon at maraming pangyayari sa aking buhay na ganoon at natutuwa ako sa Panginoon na binigyan tayo ng ganong klase ng pagpipigil. Dahil lahat ng karapatan sa tingin ko, may karapatan ako, pero hindi ko na kailangang ipaglaban pa yung karapatan ko. At kahit dumating kami, inabot po ako ng halos alas 9 ng gabi, nangyari yun ng alas 4, inabot ako nakauwi ako ng alas 9 ng gabi. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon na siyang gumagawa lahat. At minsan nagbabiyahe ako, minsan humihiling ako sa Panginoon para isang kaibigan. At gano'n siya katotoo mga kapatid, na pag may hiningi ka sa Panginoon, sa oras na pagkakataon na ibibigay niya. So sabi nga ng Panginoon, totoo siyang kaibigan. At para ka nakikipag-usap sa tao, na Panginoon, bigyan mo ako ng ganito mamaya, may biyahe ako, pwede ba makakota ako, ganitong halaga. At kung ano yung sinabi mo, yun ibibigay niya. Hindi 3, hindi 4, hindi 5, kundi sa tuwing hihingi ka, yun ang gagawin niya. So, isa siyang totoong kaibigan, isa siyang totoong kasama, isa siyang totoong Diyos. At natutuwa ako sa Panginoon na may kanya-kanya tayong lakad, may personal tayong lakad. At nais kong may patotoo mga kapatid na ganun ang Panginoon. Parang magulang, parang kaibigan, na kinakausap mo siya kung ano yung hiling ng puso mo. Hindi siguro malaki, hindi siguro itatanyag mo, pero natutuwa ako sa Panginoon. Sa maliit na mga bagay, tinutupad niya. At yun ay para sa akin, sapat na yun para sa akin. Kasi yung maliit na bagay na pinagtiwala niya sa iyo, ibig sabihin, pwede kang pagtiwalaan sa mas malaki. Kasi sa maliit na bagay, pinagtiwalaan ka, ay karapat dapat kang pagtiwalaan doon sa malaki. So, salamat sa Panginoon, mga kapatid, yung lakad natin ay ganun dapat. At natutuwa ako sa Panginoon dahil yun ang tinuro sa atin ng mensahe, yun ang tinuro sa atin ng Panginoon, yun ang tinuro sa atin ng pastor. Magkaroon tayong higit na lalim ng relasyon sa Kanya. At itong relasyon na ito ay ngayon, hindi ito bukas, hindi kahapon, kung hindi ngayon. Yung ginawa ng Panginoon kahapon, tapos na yon. Yung ginawa ng Panginoon kay Moses, tapos na yon. Pero ang tanong, anong ginagawa ng Diyos ngayon para sa iyo? At natutuwa ako sa Panginoon na ginagawa niya ito para sa akin, hindi siguro marangya, hindi siguro kaluwalhatian, pero kung ano yung hiningi ng puso mo, ibibigay niya. So sa lahat ng ito, sa Diyos ang pasasalamat at papuri. Amen. At ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon bilang kunting patotoo. At ako po ay birthday ko ngayon. Amen. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na umabot na pala ako ng 53. Sabi ko nga kay Mrs., tinatanong ko pa sa kanya kung ilang taong kami nagsama. Sabi, 28 years, sabi niya. Tapos nagkasintahan kami ng 7 years. Ibig sabihin, sabi ko ba, mahaba-haba na rin palang experience ko sa Panginoon. Pero mo, simula nung mga 35 years na naglilingkod sa Panginoon at nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kung sa sarili ko, parang hindi ko kaya. Subalit, may pangako naman ng Diyos na tutulungan tayo sa lahat ng ating mga pangangailangan. At piniliyaan ako ng Panginoon ng 2 anak. Alam kong 2 anak kong hindi naman sila nagbigay sa akin ng sakit ng ulo. At ang sabi ko lang, ang isang pamilya, kapag ang isang pamilya, ang magulang ang magbigay ng example o halimbawa. Dahil kung nagbigay ka ng halimbawa doon sa mga anak mo, yung mga anak mo, titingnan kayo kung paano kayo nag-asawa, paano kayo nagtatalo, paano kayo sinusolve yung problema. Dahil ako sabi ko sa mga anak ko, hindi ako nagsasalita. Ang inano ko sa kanila, binibigay yung halimbawa. Yung pagkilos ko, yung pananalita, yun ang binibigay ko sa kanila. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil hanggang ngayon ay alam ko na siya pa rin sa kabila ng kahirapan sa buhay, nandyan lang yan. Amen. Sa aming mag-asawa, ang pinakaayaw ko, sabi ko, yung nagtatalo tayo tungkol sa pera. Dahil ang ako, sabi ko sa pamilya ko, nagtatrabaho ako. Pagkatapos ng trabaho ko, binibigay ko sa iyo lahat ng kita ko, pero hindi ako nagsasalita kung saan mo dinala. Amen? Dahil alam ko na parehas tayo mananampalataya at alam natin ang bawat obligasyon ng bawat mananampalataya. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at dumating mga pagsubok sa amin, amen, na
hindi ko na gaano maikwento, maraming mga bagay na mga pagsubok na para bagang ayaw ko na maglingkod sa Diyos. Subalit, nag-iisip ako na hindi na maglingkod. Pag nasalubong mo naman sa kalsada, may humihingi sa iyo ng payo. So, kahit hinahata ka ng kaaway, nakita mo mas matindi pa lang ang problema doon ng kapatid ko. At na nakakadagdag ng pananampalataya at nagpapasalamat kami na napunta kami dito sa Overcomer at kinanlong nyo kami at tinuring nyo kami talagang tunay na kapatid at salamat sa Panginoon na mayroon man kaming kakulangan at alam namin na ang Panginoon ang siyang magbibigay ng sapat. Amen? At marami po sana akong ikwento, subalit kapos na po tayo sa oras at binabati ko rin ang aking kapatid. Siya po ay nagdaraos din niya yung birthday, Sister Ailis. Amen? At isama natin siya sa panalangin sapagkat siya po ay uoperahan sa puso, open surgery. At isama natin sa panalangin na nawa ang doktor ay hawakan ng Panginoon. At sino man po ang may mga panalangin ay nais ko pong tumawag. President Jan? Amen, praise God. Nais ko lang po na sama niyo kami sa panalangin bilang mga deacon dahil sa totoo lang napakahirap ng obligasyon ng bilang deacon dahil kailangan naming maging halimbawa sa mga church natin. Ipamuhay namin kung ano yung pinapamuhay ng ating Panginoon. Praise God, kaya pag-pray nyo kami dahil kumisan tao lang kami na marupok pero kung andyan yung panalangin nyo, mapapagtagumpayan po namin yung mga ganyang mga pagsubok. Amen. Praise God. At pag-pray po natin yung magaganap na youth convention itong darating na Sabado, naway mabliss po ang mga dadalo. Amen. Praise God. Yun lang po, binabalik ko po ang papurit pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. So, sino pa ang Pray natin yung aking anak na nasa ospital ngayon, na mapalilom ang kanyang sugat at ang kanyang kalagayan na bukol, anumang bagay na nangyari kaninang disgrasya sa kanya. Pag-pray natin, kaya napakabuti ng Diyos. Alam natin, pagsama-sama tayo nalangin, maglililom ang lahat ng bagay. Amen sa mga kapatid at magsama-sama po tayong manalangin sa ating kinupuan.
tayo lahat ay tumayo at tayo po ay darako sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Buksan natin ating mga puso at ating mga kaisipan at tawagan ng ating pastor habang inaawit natin ang Reach Out and Touch the Lord. Reach out and touch the Lord as He is mine. You'll find it's not too busy to hear your heart cry. Pastor? Reach out and touch the Lord as He passes by. You'll find He's not too busy to hear your heart's cry. He is passing by His your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. He is passing by this moment. Your needs to supply. Reach out and touch the Lord as He goes by. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon muli sa gabing ito at nagpapasalamat tayo sa Panginoon na minsan pa niloob niya na tayo ay magkasama-sama sa gabing ito. Hallelujah. Praise God. At salamat sa Panginoon na kasama natin ngayong gabi ang ating kapatid Pastor Darly. Hallelujah. Sa last Tuesday po ay nag-birthday din ang kanyang anak. So narito siya at salamat sa Panginoon. Kagabi nga ay nandun kami sa Bible study sa Prancia at salamat sa Panginoon. Si Pastor Darly po ang naging speaker namin at pinagpala kami ng ating Panginoon. Hallelujah. So, ang narinig natin kanina, huwag po natin kalimutan na maisama sa prayer ang ating youth convention this Saturday. At ipag-pray na rin natin ang ating magiging mga speaker. Sa umaga po ay si Brother Jomar, ang ating head ng youth department. At sa hapon naman po ay si Pastor Red Beralio na anak ni Pastor Rocky Beralio na taga Cebu. So, wag natin silang kalimutan na may panalangin. At gayon din, isama po natin sa panalangin si Sister Rose. Last Sunday, kaya hindi natin siya nakasama kasi sumasakit na yung tiyan niya lagi at kahapon po ay nadala siya sa ospital dahil ayaw tumigil yung kanyang pag-blow. Hallelujah. So, kailangan na siyang dalhin. Pero salamat sa Panginoon, kanina ay naiuwi na po siya at patuloy natin siya sa panalangin kasi ngayon medyo nahihilo pa siya dahil ilang araw na daw siyang hindi nakatulog. So, nawa ang Panginoon ang humipos sa kanyang katawan. At happy birthday kay Brother Miguel, of course, hallelujah. Napakaganda, tapat na sa kanyang araw ng
kapanganakan ay naging MC natin siya. At gayon din, gaya na nabanggit ni Brother Miguel, si Sister Iris ay sama po natin sa panalangin. Hallelujah. At yung operation na gagawin sa kanya, naniniwala tayo ang Panginoon ang hahawak noon. Hallelujah. Praise God. So, habang tayo ay nakatayo, ay babasahin na po natin ang ating scripture sa gabing ito, at ito ay mababasa natin sa Amos chapter 3. Praise God. Uumpisa natin sa verse 1 hanggang verse 7. Usually ay lagi nating nababanggit, hallelujah, yung verse 7 na tuwina ay lagi nating naririnig na sinasabi, surely the Lord God will do nothing but He revealed His secret unto His servant the prophet. Pero ngayon ay babasahin natin ang buong, mula verse 1 hanggang verse 6. At makikita natin ang reason bakit sinabi yun sa verse 7. Hallelujah. So, umpisa natin sa verse 1. Basahin natin sa wikang Ingles. Hallelujah. Ang sabi dito, mga kapatid, hear this word that the Lord had spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, you only have I known of all the families of the earth, therefore I will punish you for all your iniquities. Can two walk together except they be agreed? Will a lion roar in the forest when he hath no prey? Will a young lion cry out of his den if he have taken nothing? Can a bird fall in a snare upon the earth where no gin is for him? Shall one take up a snare from the earth and have taken nothing at all? Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in a city and the Lord hath not done? Surely the Lord will do nothing, but He revealed His secret unto His servant, the prophets. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng Kanyang salita. Tayo po yumungkot ng langin. Hallelujah, Lord God. Panginoon, salamat po sa gabing ito na muli ay kasama ka namin, O God, at mayroon kaming pagkakataon, Panginoon, na muli ay makapakinig mula sa iyo, O God. Ikaw lamang, Lord, ang source ng aming kalakasan, Panginoon. At ikaw ang nakakaalam ng lahat namin pinagdadaanan, Panginoon. Ang buhay namin mga personal, our private life, Lord, ay hayag sa iyo, Panginoon. At therefore, Lord, ikaw ang siyang nakakaalam ng buhay namin. And we're praying, Lord, na ikaw ang mangusap sa gabing ito at gamitin mo lamang nawa ang iyong munting likod. I-direct mo, Lord, ang pangangaral ayon sa pangangailangan ng bawat isa sa amin, O God. Kaya, Lord, sa iyo namin ito pinagkakatiwala at umaasa na ikaw ang magpapala sa amin sa magitan ng salita sa gabing ito. Salamat sa iyo, God. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito ang samat dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Makakaupo na po tayo lahat. Praise God. Salamat sa Diyos, hallelujah, na muli ay narito tayo. Hallelujah. At nais kong bigyan itong pamagat na remembering our identification. At kahapon, ang preach ni Pastor Dari ay identification of Christ. Hallelujah. At last Tuesday ay nandun po kami sa Bible study at sinare ko naman ang
spiritual amnesia. So sa gabing ito ay pagsasamahin natin ang dalawang pangangaral na ito. Hallelujah. So sa binasa natin kanina, mga kapatid, ang sabi ng verse 1 ng Amos chapter 3, sabi dito mga kapatid, hear this word that the Lord has spoken against you, O children of Israel, against the whole family, which are brought up from the land of Egypt. Ang nangungusap po dito mga kapatid ay si Propetang Amos, mga kapatid. Isang propeta na wala ding background, no? Kung paano si Elijah, hallelujah, ay ipinakilala sa Biblia na isa lamang tisbita, and then wala mang lang background. Hindi alam kung saan siya galing, anong tribes niya, hallelujah. Basta ipinakilala lang si Elijah, and now it's Amos, hallelujah, na pinakilala rin, hallelujah, at wala ding background. Ni walang sinabi kung ang kanyang mga magulang ay propeta rin, o ang kanyang mga magulang ay saserdote. Hindi kasi iyon ang mahalaga. Hindi mahalaga kung ano ang background ng propeta, hallelujah. Ang mahalaga kung ano ang sasabihin ng propetang iyon. Kailangan ang sasabihin niya ay siguradong mula sa Panginoon. At kaya nga makita natin dito mga kapatid, nangungusap siya sa bayang Israel. Kung babasahin niyo ang Amos, hindi lamang Israel, pero yung mga naunang verses, naunang chapter ay kinokondemn niya, nagpo-prophesy na siya sa mga kalaban ng Israel. Kung paano sinasabi niya paano paparusahan ng Diyos. At even sa kanyang sariling bayan, remember, Amos is from Southern Kingdom. Ang panahong ito ay panahon ng divided kingdom. Israel sa north at Judah sa south. At siya'y galing sa Judah, nag-prophesy din siya sa Judah, pero ang main target niya ay ang northern kingdom, which is ang Israel. At ang sabi dito, mga kapatid, nangungusap ang Diyos laban sa Israel, na sinasabi dito, the Lord hath spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt. Ang bayang sinasabi niya, bayang kinuha pa niya mula sa Egypt, pinalaya. At sa verse 2, anong sabi dito? You only, ikaw lamang, have I known from all the families of the earth. Ang sabi niya, ikaw lamang Israel ang kinilala kong pamilya sa lupa. Sabihin, ang daming bayan, ang daming lipi, pero yung Israel lamang ang kanyang pinili. Hallelujah. And therefore, sabi niya, I will punish you for all your iniquities. Ang sabi niya, kaya ako concerned sa iyo. Kaya kita paparusahan. Ayokong mawalay kang tuluyan. Sabi niya, kasi concerned ako sa iyo, ikaw lamang ang pamilyang pinili ko, ang lahi mo lamang. And therefore, mga kapatid, hallelujah, naniniwala ako, ganun din ang turing sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Kung bakit, minsan nakakaranas tayo ng mga pagpalo, minsan nakakaranas tayo ng pagsubok. Hallelujah. It only means, mga kapatid, concern sa atin ng ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon. Tayo ang piniling bayan ng Diyos. Hallelujah. At sabi niya, can two walk together except they be agreed?
Will a lion roar in the forest when he had no prey? Will a young lion cry out of his den if he have taken nothing? Can a bird fall in a snare upon the earth where no gin is? For him shall one take up a snare from the earth and have taken nothing at all. Shall a trumpet be blown in the city and people be not afraid? Pwede ba yun? Sabi niya, natutunog ang trumpeta at ang mga tao ay hindi maaalarma. Sabi niya, hindi mangyayari yun. Sinasabi niya dito, mga kapatid, haleluya, kaya isinusugo ko ang propeta upang bigyan ng warning ang mga tao, haleluya. Bakit niya binibigyan ng warning? Kasi concerned siya eh. Kung hindi siya concerned, pababayaan na lang niya. Just like Ninive, hindi ba? Kailangan pang dalhin doon si Jonah. Kung wala sanang pakialam ang Diyos sa Ninive, hindi na niya padadala si Jonah. Pero dahil concerned siya, hallelujah, sa Ninive, pinadala niya si Jonah. Naalala niyo nung si Jonah, habang matapos siyang mag-prophesy, sabi niya na kung hindi kayo magsisisi sa inyong mga kasalanan, sa loob ng 40 araw, i-destroy ng Diyos ang bayang ito. Praise God. At pagkatapos na mag-prophesy, umakyat siya sa isang burol at naghintay na lamang. Hinihintay talaga niyan, durugin ng Diyos ang bayang yon. Hallelujah. Ang concern niya, masabi lamang yung warning, pero ang totoo, hinihintay niyang durugin ng Diyos ang bayang yon. At naghintay siya sa isang burol at may tumubo na kikayon, parang katulad ng ampalaya. At yung ampalaya ay lumaki at nagkaroon ng tabing, lumago at nagkaroon siya ng tabing, hindi siya nainitan habang naghihintay at natuwa siya. And then, isang araw lang, gumanda ang kanyang pakiramdam dahil sa lilim, and then, maya-maya natuyo na. At nagre-reklamo siya sa Panginoon, bakit naman Lord ganon? Sabi niya, pinabunga mo, pinalago mo ang kikayon, and then ngayon ay natuyo na agad. Yung pala, may gusto lang sabihin ng Diyos sa kanya. Sabi niya, concerned ka sa kikayon, pero doon sa mga tao, sabi niya, ilang libo yan, wala kang pakialam. Sabi niya, hindi ko ba pagbibigyan, hindi ko ba ililigtas ang mga tao kung sila'y lalapit at magsisisi sa kanilang mga kasalanan? You see, mga kapatid, ginagawa ng Diyos, nagsisend siya ng prophet. Hallelujah. Just like sa ating panahon. Kasi concerned siya sa atin eh. Bakit pinadala niya ang mensahero sa huling panahon? Sa 7 church ages, sa ikapitong kapanahunan, at hindi lamang siya basta mensahero, kundi isa siyang propeta. Bakit? Kasi concerned siya. At sabi dito mga kapatid, anong reason? Bakit gano'n na lamang nag-alala ang Diyos sa bayan ng Israel? Kasi, mga kapatid, ang sabi sa Amos chapter 2, verse 6 to 7, para maintindihan natin, hallelujah, kung ano na ang kanilang kalagayan ng bayang Israel. Remember, sa panahon ni Amos, ito yung pinaka-fruitful, pinaka-malakas ang ekonomiya ng Israel. Yumaman ng muso ang bayang Israel. Sa ibabaw napakaganda, pero sa ilalim, nandun pala yung greed ng mga tao. Yung kasakiman, yung corruption, yung pandaraya. Ano sabi sa Amos chapter 2, verse 6,
For thus saith the Lord, for 3 transgression of Israel and for 4. Anong ibig sabihin noon, mga kapatid? For 3 transgression of Israel and for 4. Ibig sabihin, yung 3 ay sapat na para parusahan ng Israel sa kanilang kasalanan. And for 4, ibig sabihin, at sumobra pa. Umaapaw na ang kanilang kasalanan. Sabi niya, for 3 transgression of Israel and for 4, I will not turn away the punishments thereof. Because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes. Anong ibig sabihin dito, mga kapatid? Oo, ang yamang tingnan sa ibabaw, hallelujah. Pero sa ilalim pala, hallelujah, nandun ang exploitation. Hallelujah, yung mga tao sa panahon yun, yung mga mayayaman nagpapautang at pag hindi nababayaran ang kanilang utang, anong gagawin nila? Yung may utang sa kanila, ibebenta nila bilang slaves, hallelujah. Kaya they sold the righteous for silver and the poor for a pair of shoes. Tila baga wala ng value ang mga taong ito that pant after the dust of the earth on the head of the poor. To pant is to trample. Para sinasabi, at inaapakan nila. Hallelujah. After the dust of the earth, the head of the poor, and turn aside the wake of the meek, and a man and his father will go unto the same maid to profane my holy name. Sumobra na ang kasamaan ng Israel. Ano nangyari? Nakalimutan nila kung sino sila. Bakit umabot? Bakit umabot ang Israel sa ganung kalagayan? Nakalimutan kasi nila kung sino sila. Nakalimutan nilang sila ang piniling bayan. Hallelujah! Nakalimutan nila kung paano sila'y iniligtas ng Diyos mula sa slavery doon sa Egypt. Kung paano sa magitan ng mga sumpa ay nagawa nilang mapasunod ang pero para paalisin sila. At maging ang kayamanan ng mga Egyptian ay nahingi nila on their way, hallelujah, papunta sa lupang pangako. Nakalimutan nila na ang Diyos ay nagawang hatiin ng dagat. For the first time in history, mga kapatid, ang dagat ay nahati para lamang ang mga Israelita ay makalakad sa tuyong lupa. Hallelujah. Nakalimutan nilang may pillar of fire na gumagabay sa kanila sa gabi, pillar of cloud sa araw. Nakalimutan nilang nagpapadala ang Diyos ng mana. Pagkailangan nila ang pagkain ng pugo, pagkailangan nila ng karne, ano nangyari? Nakalimutan nila. Nagkaroon sila ng spiritual amnesia. Praise God. Sabi ni Brother Branham, minsan, ang dahilan ng amnesia, sabi niya, is shock. Pagkabigla. Hallelujah. Hindi natin alam anong mga pagsubok o anong mga bagay na dumating sa mga Israelita para makalimutan nila ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Praise God. Ano sabi pa niya? Worries. Another thing is worries. Sabi niya, pag nag-aalala tayo, sabi niya, minsan nagdadala yan ng amnesia. Sabi niya, bakit natin babagabagin ang ating sarili ng pag-aalala? Sabi niya, wala namang magagawa yung pag-aalala. Sabi niya, halimbawang alam mo, sabi ni Brother Branham, na kinaumagahan ay may babaril sa iyo paglabas mo ng bahay.
Yung bang pag-aalala mo, hindi ka makakatulog pag alam mo na kinabukasan, alam mo, may magagawa ba yun sa'yo? Sabi ni Brother. Sabi niya, no, wala magagawa yun. Pero yung faith, sabi niya, yung pananampalataya, may magagawa yun. Hallelujah. Anong magagawa nun? Sabi niya, pwede sa magitan ng pananampalataya mo ay magawang maiiwas ka ng Panginoon. Hallelujah. Sa tiyak na disgrasya. Praise God. Another thing, sabi niya, ang nagdadala ng amnesia is different opinions. Sabi niya, yung mga Israelita, hallelujah, nung ma-witness nila ang lahat ng himala at dakilang bagay na ginawa ng Panginoon, of course, nanatili sa kanilang kaisipan yun. Pero nung sila yung makatawid na at nakausap na nila ang iba't ibang mga lahi doon, at may mga iba't ibang paraan ng pagsamba, may iba't ibang paraan ng pananampalataya, may iba-ibang paniniwala. At nung simula nilang i-accept ang mga katuruang yun, doon na nakalimutan nila ang ginawa, lahat ng ginawa ng Diyos sa Kanya. Sabi ni Brother Branham, hindi dapat nating makalimutan ang identification natin. Hallelujah. Dapat hindi mawawala sa isip natin kung sino talaga tayo. Yun ang problema. Pag hindi mo kilala kung sino ka, hallelujah, mabubuli ka. Yung mga, I believe, siguro, itong dilema ng mga nasa ampunan, na dinala sila doon, iniwanan, maari ng mga magulang, at napunta lang sa ampunan, hindi nila kilala ng nanay nila, tatay nila. At napakahirap ng kanilang kalagayan. Kasi wala silang identity. Hallelujah. And spiritually, mga kapatid, kung wala din tayong identity, hallelujah, hindi natin alam kung kanino nakakabit ang buhay natin, hallelujah. Mabubuli din tayo ng kaaway. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, unang identification natin ay yung pamilya, yung marriage. Dahil pag merong kasalan, hallelujah, yung apelyido nung tatay ay napupunta dun sa asawa, napupunta dun sa mga anak, at dun sa mga apo, at dun sa pamilya. Dala-dala mo yung apelyido. Sabi niya, ano kaya kung ang isang tao hindi niya alam kung sino ang magulang niya? Hindi niya alam kung anong totoo niyang apelyido. Sabi niya, it's a horrible thing na mangyari sa isang tao ang hindi niya malaman, hallelujah, kung sino ang kanyang kapamilya. And another identification, sabi niya, is our identification sa human race. Sabi niya, remember tayo ay identified, hallelujah, sa human race. Kaya kaiba tayo sa hayop. Sabi niya, yung hayop, wala yung kaluluwa. At tayo, sabi niya, kakaiba. Kasi tayo lamang ang nilikha ng Diyos na merong kaluluwa. Hallelujah. Kaya nga tayo katulad ng ating Panginoon. At kung hindi tatama, kundi na magagawa, hallelujah, na nating kilalanin yung ating identification, lalo na kung darating ka sa puntong makukutya mo ang Diyos, katulad na nangyari kay Nebuchadnezzar, hallelujah, na nag-boast siya ng gusto sa kanyang sarili. Sobrang tiwala niya sa kanyang sarili, lalo na siguro nung panahon na sinabi ni Daniel, hallelujah, na siya yung ulo ng image na dinescribe ni Daniel, yung ulo ng ginto, which is ang kingdom na pinangunahan niya. So, nag-boast siya sa kanyang achievement, hallelujah, at dahil doon ibinaba siya ng ating Panginoon, hallelujah. At anong nangyari sa kanya? Nakalimutan niyang tao siya. Akala niya hayop siya.
Kaya nga napunta siya doon sa wilderness. At doon kumakain siya ng damo. Hindi na niya alam na siya pala'y hari. Hallelujah. Bakit? Kasi nakalimutan niya ang sarili niyang identity. Pero salamat sa Panginoon, hallelujah, sa takdang panahon after na siya'y turuan ng Diyos, hallelujah, ibinalik din siya sa kanyang ulirat at nakilala niya ang kanyang buhay, hallelujah. At pagkatapos noon, hallelujah, yung pinakamakapangyarihang hari sa mundo, yung imperyo niya ang pinamakapangyarihan sa panahong yon. After ng pangyayari yon, mga kapatid, idineclare niya, sabi niya, walang ibang Diyos, hallelujah, na katulad ng Diyos ni Daniel, hallelujah, na makapangyarihan sa lahat. Ano pang identification? Tayo rin ay identified sa ating bansa. Kung Pilipino ka, identified ka sa bayang Pilipinas. And therefore, lahat ng nangyayari dito, bahagi tayo. Kung ikaw man ay mapunta sa ibang bansa at nandun ka at kaharap mo ang mga ibang lahi at nakikinig kayo ng radyo o ng telebisyon, anumang balita tungkol sa Pilipinas, mag-reflect sa iyon. Kasi Pilipino ka eh. Kaya nga, tayo ay bahagi ng lahat na nangyari sa ating bansa. Ang totoo, hallelujah, nung ang ating mga ninuno, nung si Bonifacio, hallelujah, ay ipinaglaban ng ating kalayaan, doon sa isang bayan sa Bulacan ay pinilas nila ang sedula para ideklarang hindi na sila pasasakop sa mga banyaga. Ang totoo, kasama na tayo doon. Praise God. Then after ng ilang panahon, hallelujah, nung magtagumpay, hallelujah, ang pakikipaglaban nila, at doon sa Kawit, Cavite, hallelujah, ay sinimulang itaas sa unang pagkakataon ang bandila ng Pilipinas. Mga kapatid, nandun din tayo, hallelujah. Bahagi tayo dahil Pilipino tayo. At nung mga kapatid, hallelujah, magkaroon ng isang peaceful revolution dito sa Pilipinas, yung EDSA Revolution. Alam niyo, kilala yun sa buong mundo. Tanging revolution sa buong mundo, kaisa-isang revolusyon na walang dumanak na dugo. Praise God. At kung ikaw ay Pilipino at nandun ka sa ibang bansa at pinag-uusapan, marihing mong pinag-uusapan ang revolusyon, ang EDSA Revolution, at kung paano nila purihin, mga kapatid, magiging proud ka rin dahil ikaw ay isang Pilipino. Hallelujah. And therefore, tayo din ngayon, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor Darling kahapon, we should be identified with Christ. Dapat yun ang totoong identification natin, hallelujah, ang makabit tayo kay Kristo. Hallelujah. Hindi mahalaga ang ibang identification. Although sabi ni Brother Branham, sa panahong ito, napakahalaga ng identification. Sabi niya, kahit saan ka pumunta, kailangan ng identification. Pupunta ka, sasakay ka ng tren, kailangan may identification niya. Sabi niya, yung token, yun ang identification niyo. Sabi nga niya, minsan, yung kanyang asawang si Sister Mida, hallelujah, hindi makapag-withdraw. Sabi niya, pasok lang sila ng pasok, nagkapasok sila ng pera sa bangko, pero nung mag-withdraw na si Sister Mida, kanyang asawa, hindi makapag-withdraw. Bakit? Walang identification. So napakahalaga ng identification. At mga kapatid, nais kong sabihin sa inyo, dapat tiyakin natin ang identification natin ay kay Kristo. Hallelujah. Hindi, sabi nga, hindi sa anumang simbahan. Hindi sa anumang grupo. Hallelujah. Hindi sa anumang pastor. Hallelujah. Dapat ang identification natin ay sa ating Panginoong Kristo. Hallelujah. Praise God. Ano ang sabi ng Revelation chapter 2, verse 4?
Nevertheless, sabi niya, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Ano ito mga kapatid? Ito ang totoong nangyari sa atin. Hallelujah. Sabi niya, meron akong laban sa inyo. Praise God. Ano yun? Sabi niya, nakalimutan ninyo ang una ninyong pag-ibig. Praise God. Ano yun? Nakalimutan natin yung unang pag-ibig, which is ang identification natin sa ating Panginoong Kristo. Dapat hindi natin nakakalimutan kung sino talaga tayo. Remember, mga kapatid, naniniwala tayo mula tayo doon sa eternity. Tinuruan tayo na galing tayo doon sa eternity. We are predestinated seed of God. And therefore, kung galing tayo doon, mga kapatid, hallelujah, ang pinanggalingan natin ay Diyos, hallelujah, at ang Diyos ay pag-ibig, hallelujah. And therefore, hallelujah, ano ang dulo natin? Ano ang pupuntahan natin? Babalik tayo doon sa pag-ibig din. Hallelujah, pinagdadaanan lang natin ito, hallelujah. Ang mga pagsubok na ito, pero ang dulo ito, mga kapatid, babalik tayo doon sa eternity, hallelujah. Yung nakalimutan nating first love, babalik yun. Hindi dapat nating makalimutan. Katulad ng kinukwento ni Brother Branham, hindi ba? Tungkol dun sa mga alipin. Mga aliping hinuhuli, sabi niya doon sa Jamaica ng mga, sabi niya boards, mga grupo ng mga tao yon. Hallelujah, na humuhuli, pupuntahan yung mga tribo at kukubkubin at huhulihin ng mga kalalakihan doon at igagapos at isasakay sa barko, hallelujah, at dadalhin sa Amerika upang doon ay ibenta bilang mga alipin. Mahihiwalay sila sa kanilang pamilya, mahihiwalay sila sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga anak. Hallelujah. Isipin niyo kung anong buhay nila doon sa Amerika. Napakahirap, malungkot, malayo sa pamilya, tapos hinahagupit pa. Minsan ay iba sa kanila ay napapatay pa. At isang beses, sa isang lugar na maraming alipin siya, isa siyang trader. Sipin nyo, naging tinitrade na lang ang mga alipin. Actually, ito yung sinasabi nung binasa natin doon sa Amos. Hallelujah. Doon pa lang sa Amos, ginagawa na nila ito, ang slave trade. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. Hallelujah. At itong mga ngalakal na to, marami siyang slave. At dumating ang isa niyang kapwa, mga ngalakal. At sinabi sa kanya, meron ka ba diyang mga, ilan ang mga slaves mo ngayon dyan? Sabi niya, around 100. At sabi niya, meron ba ako diyang pwedeng mabili or ma-swap? Sabi niya, meron naman. Pwede ko bang makita? At yung mga ngalakal ay pinuntahan at nakita niya yung mga slaves. Yung iba'y hinagupit para sumunod dun sa pinapagawa ng mga taskmaster. At nakikita nung mga ngalakal, pero may nakita siya, isang tao na iba yung tindig. Hallelujah. Hindi siya kailangang hagupitin, pero alam niya ang kanyang gagawin. At napansin niya, kakaibang isang ito. At sabi niya, pwede bang yung isang yun ang bilin ko? At sabi nung mga ngalakal na may-ari, sabi niya, hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Bakit? Special ba yung alipin na yan? Sabi niya, hindi naman. Iba ba ang kinakain yan? Iba ba ang trato mo dyan? Hindi naman. Sabi niya, bakit? Sabi niya, alam mo, kahit ako nagtataka eh. Sabi niya, nagtataka din ako nung una, bakit siya ganyan? And then later, naintindihan ko, kaya pala, iba yung kanyang asta
Iba yung kanyang kilos. Hallelujah. Dahil although siya ay slave, although siya ay alipin dito, pero doon pala sa kanilang tribo, siya ay anak ng hari. Kaya kahit alipin siya dito, umaakto pa rin siya bilang anak ng hari. Hallelujah. Praise God. At dapat, sabi ni Brother Branham, hallelujah, alipin yun, anak ng hari ng tribo. Ganon siyang umakto. Sabi niya, paano pa kaya tayo na alam natin ang ama natin, hallelujah, ay hindi lang hari, kundi hari ng mga hari. Hallelujah. Praise God. Hindi niya nakakalimutan kung ano ang pagkatao niya, which is dapat mangyari sa atin. Huwag natin kakalimutan kung sino tayo. Hallelujah. Praise God. Nanggaling tayo sa Panginoon. Hallelujah. At doon ang destination natin. And therefore, hallelujah, may kapangyarihan tayo sa lahat ng kaaway. Hallelujah. Praise God. Kung kilala mo lang kung sino ka. Hallelujah. Minsan, kinanto ni Brother Branham naman tungkol sa isang soldier. Sabi niya, maraming mga sundalo ang nagkakaroon ng war shock. Nakakita rin po ako ng isang taong may war shock. At yung nakilala kong war shock, nagsasalita na siya sa kanyang sarili. Yung pala, nangyayari pala yung sa battlefield. Hallelujah. Pag yung mga sundalo, minsan, yung bombang bumabaksak ay nandoon sa halos gilid na gilid nila. Sipin nyo, gaano kalakas yung maririnig nilang pagsabog. Halos mawalan sila ng malay, mabingi, hallelujah. And then, magkakamalay sila at makikita nila, patay lahat ng kanilang mga kasama. At dahil doon, nagkaka-war shock yung mga sundalo. At kinukwento ni Brother Branham kung paanong sa isang kampo, sabi niya, ang daming sundalong may war shock doon. At sabi niya, ang ginagawa nung namamahala ng kampo, minsan iginagala sila para hindi sila manatili sa isang kampo, hoping na mabago ang kanilang kaisipan. At dinadala sila sa isang lugar. At sa isang pagtigil, sabi niya, pagbaba ng mga sundalong may war shock, yung isa, pagbaba dun sa bus, tiningnan yung paligid. At pagtingin niya sa paligid, lumakad pa siya ng konti. At tiningnan ulit yung paligid, at mamaya, lumakad na naman siya. At yung namamahala, tinitingnan siya, hindi siya pinigilan. At maya-maya, nakita niya, may tinutumbok na yung, may war shock na yun. At paglakad pa niya, nakita niya, papunta na sa isang kubo. At pagdating doon sa lugar, malapit na sa kubo, meron palang isang matanda doon. At yung matanda, hallelujah, nung makita yung papalapit na sundalo, bigyan lang sinalubong, sabi niya, oh, ang anak ko, sabi niya, akala ko patay na, ngayon ay nakita ko siyang muli, hallelujah. Praise God. Yung taong yun, hallelujah, bumalik siya sa kanyang ulirat. Nagkawarsak siya, pero nung makita niya yung kalagayan, hallelujah, nakilala niya muli ang kanyang ama, hallelujah. Minsan, kailangan lang, hallelujah, na magbalik tayo sa ating kaisipan. Maraming panahon, hallelujah, na nadaya tayo ng kaaway. Maraming panahon na nakalimutan na natin kung sino tayo. Minsan nga, nakakalimutan din natin, hallelujah, yung mga precious moment natin, hallelujah, with the brothers, with the sisters. Dahil sa shock, mga problema, dahil sa worries na nangyari sa ating kalagitnaan, yun na lang ang naaalala natin. Yung mga bagay na recently nangyari at
Tila baga nagbago ang ating pananaw. At nakalimutan natin yung mahabang panahon ng pagkakaibigan natin. Nakalimutan natin yung mahabang panahon na magkakasama tayo. Nakalimutan natin yung panahong nagkikare tayo sa isa't isa. Hallelujah. Nagmamalasakit tayo sa isa't isa. Ano to? Amnesia, spiritual amnesia. Pero ang Diyos, hindi yan papayagan, mga kapatid, hallelujah. Ibabalik niya tayo, hallelujah, sa tamang. Ipapaalala niya natin ang unang pag-ibig natin. Pag-ibig natin sa kapatid, hallelujah. Katulad, hallelujah, ng kwento sa Biblia, kung saan ang isang tao, hallelujah, isang anak, nalala niyo ang kwento ng dalawang magkapatid, hallelujah, na yung bunso ay sinabi niya sa kanyang magulang, sabi niya, tatay, hihingin ko na yung manak ko. Sabi niya, at ako'y maglalakbay. Sabi niya, yung buong manak ko, yung kalahati ng ari-arian mo, na ipapamana sa amin, ay hihingin ko na. At yung magulang, hallelujah, pinayagan. Minsan, ang Diyos ay papayagan tayo na gawin natin ang gusto natin. Hallelujah. Minsan kasi para turuan tayo. Sabi ni Brother Branham, pag binasa niyo yung prodigal son, pinag-pray pa nga nila nung mag-asawa, yung anak nila na aalis. Pero walang pakialam yung anak at umalis siya. At sabi, nagpunta doon sa pawaldas na pamumuhay. Inubos niya ang lahat ng kanyang pera. Sa lahat ng, malamang sa lahat ng bisyo, sa lahat ng masamang gawi, hallelujah. At naubos. Hanggang ma-realize na wala na pala siyang pera at nagkataon, hallelujah, na nagkaroon pa ng tagutom. Wala na nga siyang pera, tagutom pa. At kailangan niyang gumawa ng paraan. At ang sabi ng Biblia, nag-apply siya ng trabaho at ang binigay na trabaho sa kanya ay mag-alaga ng baboy. Assuming na Hudyo ang binabanggit na ito, ang taong ito, tapos dadalhin siya doon sa bagay na karumaldumal para sa mga Hudyo. Hinayaan siya ng Diyos sa gusto niya. Pero mga kapatid, minsan dadalhin ka ng Diyos sa pinakababa para maintindihan mo ang pag-ibig niya sa iyo. Hallelujah. Hinayaan lang niya para maintindihan niya ang paraan ng Panginoon. Naintindihan niya kung gaano na siya nasa pinakamababang kalagayan dahil kahit gusto niyang kumain, hindi siya bigyan kahit ng pagkain ng baboy. Pagkain ng baboy na lang ayaw pa siyang bigyan. Tapos baboy pa ang kanyang inaalagaan, pinakakarumal-dumal sa mga Hudyo. Dinala siya sa dulo para maintindihan niya ang ginawa niyang paglayo sa ating Panginoon. And then later, hallelujah, ang sabi ng Biblia, at nagmuni and he come into his senses. At muli niyang naalala, nawala ang spiritual amnesia niya, hallelujah. Bumalik siya sa alaala niya. Naalala niya ang kanyang tatay. Sabi niya, yung tatay ko, sabi niya, ang dami nung alaga. At ang dami niyang mga bataan at yung mga bataan niya, kumakain ng pagkain hanggat gusto nila. Tapos ako ito, kanin baboy na lang nga, hindi ka pa, ayaw pa akong bigyan. At nang bumalik siya sa kanyang kaisipan, kinabukasan, hallelujah, kumilos agad siya. Hindi siya naghintay ng mahabang panahon. Once na na-realize mo, hallelujah,
na kumikilos ang Diyos sa buhay mo, tumatawag siya, hallelujah. Kumilos ka na agad, hallelujah. Wala tayong sasayanging panahon. Kung ang Diyos ay kumikilos ngayon sa ating kalagitnaan para ayusin ang lahat ng pagkakamali, hallelujah. Wala tayong sasayanging pagkakataon, hallelujah. Praise God. At sabi nga niya, babalik ako sa aking tatay. At pagdating doon, sabi niya, sasabihin ko sa kanya, kung maaari, sabi niya, tanggapin mo ako kahit hindi na anak, kahit alipin na lang. Ano nangyari? Tinuruan siya ng humility. Dati, very proud siya. Ang yabang niya, hallelujah. Pero kailangan siyang turuan ng humility ng Panginoon, hallelujah, para ma-realize niya gaano kahalaga ang kanyang tatay, hallelujah. At pagbalik niya doon, mga kapatid, hallelujah, yun ang naglalaw sa isip niya, makakain lang ako, kahit alipin lang. Pero malayo pa siya, mga kapatid, hallelujah. Naglalakad papunta sa kanilang bahay, nung matanaw siya ng kanyang tatay. Yung tatay niya, ganun na lang ang excitement. Hindi na siya hintay dumating sa bahay, kundi sinalubong na siya doon pa lang, hallelujah, sa daan. At habang nandun, hallelujah, nung makita niyang nandun ang kanyang anak, sinabihan niya agad ng kanyang mga bataan, maghanda kayo, magpatay kayo ng pinakamatabang hayop, hallelujah, para maghanda. At kunin ninyo, sabi niya, ang balabal, hallelujah, pinakamarangyang balabal at ibalabal sa kanya. At yung aking singsing ay kunin niyo at ilagay sa kanya tanda, hallelujah, hallelujah, na tinatanggap niyang muli ng buong puso ang kanyang anak, hallelujah. Praise God. Yun ang kailangan mangyari sa atin, mga kapatid. Ma-realize natin kung sino talaga tayo. Sabi ni Brother Branham, kung marirealize lamang ng mga bride kung sino sila, sabi niya, they will be an invincible army. Sabi niya, isang army na walang makakatalo. Pag nagkaisa tayo, mga kapatid, malaki ang magagawa natin para sa ating Panginoon. Hallelujah. And therefore, hallelujah, mga kapatid, naniniwala ako, yan ang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Minsan, dumarating lang tayo sa pagkalimot. Kasi dahil sa problema na rin, dahil sa mga nangyayari sa atin, nakakalimutan natin ang mga magagandang panahon na nangyari sa atin. Minsan, ang sabi doon, alalahanin natin. At pag inalala natin, maalala rin natin ang pag-ibig natin sa bawat isa. Hallelujah. Kaya naniniwala ko, mga kapatid, it's time, hallelujah, na ang Diyos, hallelujah, ay kilalanin natin sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. At kung ano ang pangako niya sa atin, panghawakan nating mabuti. Dahil anak tayo ng ating Panginoon. So, salamat sa Diyos sa gabing ito. At nawa, maalala natin ang totoong identification natin. At ang ating identification ay walang iba kundi sa ating Panginoong Kristo. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Praise God. Purihin natin ang ating Panginoon. At awitan natin siya. Awitin natin ang ating laging inaawit na sa Panginoong Jesus, ako nagtitiwala. Jesus,
pagsubok at lumbay, naroon siya't Ninoo'y tapat kailan paman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat, di man karapat dapat ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoon tapat kailan paman. Ang Panginoon tapat kailan paman. Hallelujah. Praise God. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa inyo at minsan pa muli mo kaming pilahanan, Panginoon. Maybe, Lord, ang amnesia ay in a way ay nangyari sa amin at maraming bagay kaming nakalimutan, Panginoon. Sabi nga ng sinabi mo sa aklat ng Revelation chapter 2, nakalimutan namin ang aming unang pag-ibig. Minsan nakakalimutan namin, Panginoon, kung paano sa mga unang panahon, O God, na tinanggap ka namin, labis-labis ang aming saya, ang aming pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Lagi naming inaalala ang kondisyon ng bawat isa, more than our condition, Panginoon. Kung paano ang kalagayan ng mga mananampalataya sa unang iglesia, Panginoon, to the point na ibinigay nila ang kanilang mga ari-arian, Panginoon. Ibinenta para sa kapakanan, hallelujah, ng kalipunan ng iglesia. Ganon sila nagpapahalaga sa bawat isa, Panginoon. Maaari, Lord, hallelujah, naranasan din namin, Panginoon,
ang ganong pag-ibig. Hallelujah. Pero ang kaaway kumikilos, sari-saring problema ang dinadala sa aming harapan. Gumagawa siya ng paraan para makakita kami ng kamalian ng aming kapatid. Sa halip na maalala namin ang mga buting bagay, minsan natatangay kami ng aming damdamin, Panginoon. Minsan nahihirapan kaming even magpatawad, oh God. But Lord, nandyan ka. At sabi nga ng aming binasa, nangungusap ka dahil concerned ka sa amin, Panginoon. Kami ang pinili mong bayan, Panginoon. And therefore, concerned ka sa amin. Ayaw mong mangyari ito. Ayaw mong manatili ang ganitong kalagayan sa amin. Gusto mong ibalik sa amin, Panginoon, ang pag-ibig na yon. Hallelujah. Gusto mong ibalik sa amin, hallelujah, ang kaisipang sila muna bago ako. Ang totoong pag-ibig na tinuro mo sa amin. Ang tinuro sa amin ng propeta that eternal life is living for others. Kaya Lord, salamat sa iyo. Nandyan ka at laging nagpapaalala sa amin, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. Gusto namin matiyak, Panginoon. Gusto namin ma-perfect ang kalagayang ito, Panginoon, bago ang araw na iyong pagbabalik. Upang magkaroon kami katiyakan, Panginoon. Pagdating mo, kasama kaming aakyat doon sa alapaap, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa iyo. Pinupuri ka namin. Ikaw ang nagbibigay sa amin, Lord. Hallelujah. Ng inspiration, Panginoon. Ng encouragement. Dahil mahal mo kami, Panginoon. Isa lamang ang gusto mong ipaalala sa amin, Panginoon. Mahal mo kami. At nawa masuklian namin ng iba yung ring pag-ibig. Ang pag-ibig na yan. Salamat sa iyo, God. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat. Ang aming mga kapatid, Lord, may karamdaman, Sister Rose, tinataas namin siya sa iyo, Panginoon. Hawakan mo siya, bigay mo ang complete healing sa kanya. Hanggang sa makasama namin siya muli sa paglilingkod at pagpupuri sa iyo. Aming kapatid, Sister Iris, na mag-undergo ng operation, Panginoon. Lord, sa iyo namin siya tinataas. I-comfort mo siya, Panginoon, habang nandun sa kondisyong yon sa operation, Panginoon. Ikaw ang humipo ng mga doktor na gagamitin, Panginoon. At bigyan mo ng tagumpay, Panginoon, ang operation na yon, Panginoon. At ibigin mo, O God, ang complete healing and recovery sa aming kapatid, O God. Sa aming mga kapatid na mayroong nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Panginoon, salamat. Nagbigay ka muli ng ibayo pang panahon, O God, para ipaglingkod nila ang kanilang buhay sa iyo. At patunay lamang ito, Lord, hallelujah, na mahabang panahon mo silang pinagpala. Naniniwala kong dahil nakita mo ang kanilang katapatan sa iyo, O God. Patuloy mo silang gabayan, Panginoon, at tulungan at pagpalain hanggang sa araw ng iyong pagbabalik. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala, Panginoon, ang darating naming youth fellowship, Panginoon, sa Sabado. Ikaw nawa ang magpala nito. Gamitin mo ang mga preacher, Brother Jomar and Pastor Red, Panginoon, upang magpala ang mga kabataan, Panginoon, and even ang mga makikinig ng mga elders of God. Aming kapatid, Pastor Darley, Panginoon, hallelujah, nakasama namin. Lord, we pray for him para gabayan mo siya, Panginoon, habang sa panahon na gagamitin mo siya sa amin sa Sunday, Panginoon. Pagpalain mo ang pangangaral niya sa darating na Sunday, Panginoon. And even Sister Pep, Panginoon, nakasama niya na patuloy na sumusuporta sa anumang lakarin ng aming kapatid, Panginoon. Kaya, O God, i-bless mo ang buhay ng aming mga kapatid, O God. Kaya, Lord, salamat sa iyo. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng ito. Ito ang dalangin namin sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Kristo Jesus. Amen at amen. God bless you. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. God bless you. Happy birthday. Yes, Lord Jesus.
Yes, Lord Jesus. Sa biyaya ng... Ulitin po natin yung kinanta natin kanina. Hallelujah, Lord Jesus. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habag. Buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay. Ang Panginoo'y tapat kailanman. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Hanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Yaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Yaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Amen. Hallelujah. Man karapat-dapat na ako ay niligtas. Pangako niya di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailan paman. Hanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoo'y tapat. Amen. Hallelujah. Ang Panginoo'y tapat kailan pa. Amen. Hallelujah. Praise God. At malaya na po ang bawat isa na tayo makakupo. Tunay na ang bawat isa sa atin sa gabing ito ay puno ng pagpapala na ibinigay ng Diyos. Minsa, amen? So, sa gabing and that's why I'm happy tonight. Amen. At tayo po ay nagtatapos na sa gawain ng Panginoon. At tinatawagan ko po ang ating Pastor Darlene na siya po ang sara ng pananalangin sa ating pananambahan.
Tayong lahat ay yumukot dumalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yes, Lord Jesus. Maraming salamat, Ama, sa mga salita na aming lisa pang tinanggap. Kaya mo, Ama, na ito'y magsilbing isang buhay, isang inspirasyon namin, Lord God. Yes, Lord Jesus. Habang kami naririto at nakikipagbaka, Panginoon, Lord God. Tunay nga, hallelujah. Sa biyaya mo, Panginoon, ay doon lamang kami nagkakaroon ng kalakasan, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Sa biyaya mo, Panginoon, kaya namin nagagawang manatili, Panginoon, sa iyong mga salita, O Tunay, God. Panginoon. Sa biyayang ito, Panginoon, ito ang nagpapanatili sa amin upang makilala Yes, namin Lord. kung sino kami at sino ka, Panginoon, Lord God, sa buhay namin. O Lord Jesus, kaya karapat-dapat kang purihin, maitaas, Panginoon, sa bawat isa, sa bawat buhay na naririto, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Kaya din, Panginoon, Lord God, higit mong pagpalain, Panginoon, buhos mong dakilang pagpapala ang mga kapahayagan, Lord God, hallelujah, sa iglesyang ito, sa pamumuno namin, mahal na pastor, hallelujah, sa Pastor Roriel, Panginoon, Lord, hallelujah. Sampu ng mga kapatid kong magigiting, Panginoon, na patuloy na nakipagbaka, Panginoon, Lord God. Totoo, hindi madali ang laban, Panginoon, Lord. Pero greater is He that is in us than he that is in the world, O God. Kaya purihin ka, Panginoon, Lord. At narito, Ama, itiatas din namin sa iyo, Lord, ang mga nalikom namin, Lord, hallelujah. At sa bawat kamay, Panginoon, na naging bahagi, Panginoon, hallelujah, ng mga halagang ito, Lord. Ikaw po magbalik sa kanila ng maraming ulit, Lord. Yes, God. Ayon sa kanilang mga pangangailangan, Lord. Amen. Maging doon, Panginoon, sa hindi naging kabahagi, but Lord, somehow mayroon silang desire sa kanilang mga puso, Lord. Higit mo silang pagpalain upang sa mga susunod na gawain, Lord, ay magampanan nila ang kanilang bahagi, Panginoon, sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, kung paano mong iningatan mo kami makaparito, Lord God, hallelujah, sa pananambahang ito at pinagpala ng higit, Panginoon, Lord. Gayon din, Ama, sa aming paglisan, hallelujah, ay tataglayin namin ang biyayang ito, ang iyong presensya, kaya may uwi namin ito sa aming mga sa aming mga tahanan, Lord God. Oh Lord Jesus, we thank you so much, Father, for this all we ask in prayer in the mighty name of your Son, Jesus Christ, our Lord. Ang bawat sa'yo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay nagtatapos na at tayo po ay umawit ng I love you with the love of the Lord at tayo po ay magkamayan sa isa't isa. I love you with the love of the Lord. Yes, I love